Danage Vlog is back again po ulit. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw po mga idol. Meron po akong gagawin o home service. Ano po, twin tab na washing machine. Ang brand po nito ay Eureka. Ayan ho. Ito daw po ay mahinang mag-drain o tumagas po ang tubig pagka gusto na po mag-drain ng may-ari. Tapos pagka daw po hindi naka-drain ay lumalabas din daw po ang tubig pagka nakababa po ang hose. Pero po good po ang pagwawashing po nito. Ibig sabihin nagpapunction po ang pagwawashing. Ayos, walang problema po ang nito, pagwawashing at pag-i-spin po o pagda-dryer, good po. Ayan. Kaya ang gagawin ko po dito ay atin muna pong lalagyan muna ng tubig itong washing para makita ko po ang problema. Ito naman po mga idol, ano lang po, hindi naman po ito masyadong mahirap gawin ang mga ganito. Kung saan po ay kayang-kaya pong gawin pagka po may kaunti po kayong yung nalalaman sa ganito pong paggagawa. Ito po ibabahagi ko lang po sa mga baguhan po na gusto pong matuto at malaman po kung paano po ang gagawin pagka ganito po ang problema ng washing po. Ayan. So akin muna po lalagyan ng tubig ito para makita ko po kung yung paglabas ng tubig niya, kung mahina po ba ito. Ayan, nalagyan ko na po ng tubig ang tab po ng washing machine. Ayan po, may tubig na po yan. Tapos, ating pong tingnan dito ang hose. Kung may nalabas po ba siyang tubig. Ayan, meron nga po na nalabas dito ng kaunting tubig dito sa hose. Yan po ay hindi naka-drain. Ito po ang nito, drain. Ayan, nandito po sa gitna yan. Ayan, tapos subukan ko po itong pihitin muna itong drain selector po niya para makita ko po ang labas ng tubig nito. Ayan, naka-drain na po yan. Yan po ang labas ng tubig niya. Lumalabas naman po ang tubig pero hindi masyadong kalakasan. Kaya pinatitingnan po sa akin ng ate ng aking customer po. Ito naman pong aking customer na ito ay mga hindi na rin po iba sa akin. Matagal ko na rin po silang suki sa paggagawa ko po. Ayan. Kaya ako ang tumingin uli nito. Titingnan natin kung magagawa po natin ang problema nito. So ito po yung akin munang ibababa muna ito. Uubusin ko muna po ang tubig nito. Tapos kakalasin ko po yung takip po sa likod o yung cover. Para makita ko po yung drain valve doon sa likod para makita ko po kung anong problema nito. Balikan ko po kayo mamaya pag naubos ko na po itong tubig para ibaba ko po dito sa baba. Dito ko ito kakalasin. So ayan, nabaklas ko na po ang cover dito sa likod niya. Ito po mga idol ang niya, yung drain valve sa loob po. Ito po ang akin titingnan dahil ito po ang nagkaroon ng problema. So, ang una ko pong gagawin dito ay aking himilahin muna po itong itong tali niya para matanggal ko po ito. Dahil ito po ay nakasuot lang po ito sa butas, itong hinihilang ito. Tatanggalin ko muna po ito, hihilahin po ito. Tapos ipasok mo yan, palabasin po ito. Ayan, bago bitawan. Tapos pakaliwa ang kalas. Ayan. Kalasin muna natin ito. Ayan. Ito po ang drain valve niya ng Eureka. Medyo hindi na malinis. Ayan. Marami na po yan. May partibli pa. Ito po ang nagiging isang dahilan po ng paglabas ng tubig at saka hindi paglabas ng tubig pagka ito po ay nagkakaroon ng dumi. Itong ganito. Kaya ito po ating lilinisin mamaya. Tapos aking pong titingnan ito. Itong butas.
Ayan, may nakita po ako ditong barya. Ay, kaya pala. Ayan po, ayun, nasa loob na yun. Kaya pala. Kung makikita niyo po mga idol, yung bilog na yun, yung po ay barya. So ayan, akin muna po itong tatanggalin. Itong barya na ito, akin muna susungkitin. Kaya pala. Ayun, Isa na. Isa. kukunin ko muna itong, magkano ba ito? 5 piso. 5 piso yata po ito. Nangitim. Ayan, ito po ang nakita natin sa Yun na, nangitim drain valve na eh. niya. Dito sa lalagyan ng drain valve. Meron pang isa, maliit. Ah, Ayan, kaya pala, ano. yan, 25 cents. Kaya pala, ano, hindi yan. Yan ang nakabara po dito. Yun, may pardibli pang isa pa. Ayun. Kailangan. Hindi, ito yung itong mga pardibli na ito, yung mga nakalagay po sa sa damit na natatanggal. Pagka hindi natin natatanggal at maglalaba. Ingat lang at baka matusok. Sedan edge ng pardibli. Ayan. Tinanggal na. Kapain ko pa uli kung meron pa. May pardipli pala. Yan. Wala na ako ditong nakikita. Ang susunod ko pong gagawin dito, kakalasin ko po dito yung yung pulsator niya po para Malinis. makita po natin ang ayos at kung may dumi, matanggal din natin ito para ayos na ayos ang ating trabaho. So hindi ko na po ipapakita ang pagtatanggal po dito dahil isang kamay lang po, mahirap magtanggal nito. Ang gagawin po dito, tatanggalin po ito isang tornilyo na ito. Balikan ko po kayo mamaya mga idol pagka natanggal ko na po ang pulsator niya. Hindi gumayon. So yan, natanggal ko na po ang pulsator niya. Ito po. Yan. Wala naman pong nakabara dito. Ito po yati lilinisin lang po ito ng kaunti para yung mga dumi po dito sa loob ay mailabas na po para pag ating kinabit po ulit ang drain valve ay wala nang mga dumi siya. Kasi po yung mga dumi ay dito po nanggagaling dito sa loob kaya ating lilinisin na ito. Ito po yung aking lilinisin lang, aking babrasin po at lalagyan ng sabon. Mamaya ko po kayo balikan pagka nalinis na po. Tapos, itong drain valve na ito, aking lilinisin din po. Chichiking ko din po ang spring nito. Kung pwede pa siya. Yan, lilinisin ko muna po. So yan, balik po tayo dito sa aking pong ginagawa. Nalinis ko na po itong loob nito. Yan, nalinis ko na po ng bahagya yan, no? Yung mga dumi. Sinabong ko po ito, tapos aking binras. Tapos dito sa pinakabutas po ng drain valve, yan po, nalinis ko na rin po yan. Tapos ito na po ang drain valve niya. Nagmukhang bago na po ito ngayon. Yan, binras ko at sinabong po ito. Sa dumi. Tapos ito po yung ating ikakabit na. Ang sunod ko pong gagawin dito. Yan, akin muna pong ayusin ang aking tripod. Ayan, ang sunod ko pong gawin, ito po ang niya, spring. Medyo napansin ko po ito na umigsi na po ito. Kaya ang gagawin po natin, medyo papahabain ko po ito para tumulak po ng ayos sa drain valve niya. Pagka po mga ganito, ang pagpapahaba po ng ganitong spring, mga idol, itong ganito naman po, ito ay luwag naman po ito dito sa drain valve niya, itong spring na ito. Kasi meron pong spring na medyo mataba po dito. Ang paraan po doon ng pagpapahaba, yung po ay tinutwist, ginaganon. Ito naman pong ganitong maliit na luwag, ay pwede na po natin hindi i-twist ng papaganon. Dahil luwag po ito, pwede po natin itong hilahin ng papaganito. Para medyo humaba po. Ayan, pahabain lang po natin ng kaunti. Kaunti pa. Ayan. Isa pa. Isa pa ulit. Ayan, siguro po pwede na ito. Tutulak na po ito ng ayos sa drain valve. Dahil ito umiksi na po dahil siguro po ito napapabayaan po ang drain nito na lagi nakadrain. Dapat po pag naubos ng tubig, ibalik po doon sa normal niya. O nakaupo ang drain para
ito pong drain valve ay bumaba at magsarado po ito. Kasi pagka po yan ay nakadrain lagi, yan po ay nakaangat. Kaya umiiksi po ang guma. Ito umiiksi at saka ang spring. Kaya naman po yung isang spring na minsan po nakaka-encounter po tayo na ang spring po ay mataba. Yung sakto po dito sa drain valve, kailangan po pagkapahaba po nun ay tinutwist po yung ginaganon para hindi po magbago yung size po ng spring. Kasi po yun ay pagka po hindi po natin ginanon, tinwist, ay yun po itataba. Magsisikip po dito sa butas ng drain valve. Ayan. So ayan, tapos na po ang aking counting explanation po dito. Ating pong ikakabit na ito. Siguro naman po ito pwede na. Ang sunod ko pong gawin ito, nakalagay na po dito yung spring. Ayan. Tapos, ito ilagay po natin itong cover ng dito sa takip sa ano niya, sa pinakatubo. Ayan, nakaganyan po. Tapos, ito pong ano ito, pinaka-cable niya, ilagay ko po dito sa butas. Ayan, may marking naman po yan na dun sa nakalagay siya dati. Pag-deliver ka ng tubig. Tapos, ipasok ko po dito. Tapos bisitahin niyo po ito kung pantay po ang pagkakakabit ng guma. Nakagitna siya para pag ating pong tinakluban ay lumapat po yung pinaka ibabaw po ng guma do sa tubo at matakip po nitong cover. Ayan. Kailangan po itansyahin po ang higpit nito, yung kaya pong kalasin. Ayan, okay na po yan. Tapos, sunod ko pong gawin, ikakabit ko lang po yung ano, yung dito, yung pulsator niya. Tapos ating titistingin po mamaya ng tubig. Nalagyan ko na po ito ng tubig. Tapos naikabit ko na yung pulsator. Yan, papakita ko po sa inyo na ito po ay hindi nakadrain. Nakatapat po yung dito sa gitna, yung kanyang drain selector. Dito po tayo sa hose niya. Kung may tagas po ba siya. Yan. Papakita ko po sa inyo kung success na ang ating trabaho. Kaya wala pong tagas. Yan. Yan po itiralaan ng hose yan. Yung kaunting mga patak-patak na yan. Yan. Walang tagas yan. Tapos, akin pong pipihitin po dito ang drain selector. Atin naman i-drain. Kung ayos naman siya mag-drain. Yan. Pinihit ko na po. Yan, dito tayo sa hose niya. Yan, malakas na po ang ano niyan. Mag-drain siya, oh. Buo ng labas ng tubig dito. Kanina po halos kalahati lang po lumalabas na tubig. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo mga idol. Pagka po naka-drain po yan, ito po ay umaangat. Itong hinihila po ng cable niya ng drain selector. Pag po ay ating sinaraduhan, yan po ibababa. Kaya kailangan po laging nakasarado po ang drain selector pagka po naubos na ang tubig. Para po yung ating ginawan po ng paraan na spring ay lagi hindi po siya umiksi. Yan, dito na po tayo. Akin muna po isasaksak itong power cord niya sa saksakan. Akin muna pong testingin bago po ako umuwi kung siya ay ayos ang kanyang pag-ikot, dahil ito naman po ay ayos kanina bago ko ginawa po yung problema niya sa pagdidrain. Pipitin ko muna po dito ang wash timer. Yan ang forward niya, tapos hintayin natin mag-reverse. Namuti na ang pera eh. Ayan, nag-reverse po yan. Good na po ang washing. Tapos dito po tayo sa spin timer naman po ng spin dryer. Ayan, umuga-uga na po siya. Yun, umugong na po. Ibig sabihin, good din po ang spin dryer. Magaling po yung sigurado po tayo bago natin umiga na gumagana po ang washing machine na ito na ating ginawa. Dito po tayo sa baba para makita natin siya ay umiikot. Dahil po doon hindi ko po maipakita ang
Ang spin dryer na umiikot po dahil yun po ay may brake pa, bigla po siyang titigil. Pagka ating tinaas po ang ano nito, under switch niya. Ayan po. Oh. Kaya dito ko na po pinapakita sa baba para makita niyo po na gumagana siya. Ayan po ang washing machine. Yan, okay na po yan. Tapos na ang ating gawain ngayon. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan niyo po ang vlog na binahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin pong mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po.